Magandang hapon po sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Dalangin ko po na kayong lahat ay nasa pinakamaayos na kalagayan sa inyo pong mga buhay. Praise God. Ngayon pong hapon na ito, muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ay ang salitang Elohim. Ito, salita pong Elohim. Ang Biblia po ay nasusulat sa dalawang salita o dalawang uri na salita. Yung Old Testament ay naisulat po sa Hebrew at ang New Testament ay naisulat po sa Greek. So ang Elohim po ay isa pong Hebrew word. At pag-aaralan po natin ito kung ano po ang ibig sabihin. At ito po ay medyo may kahabaan, kaya po marahil ito po ay gagawin natin dalawang episode. May part 1 at part 2. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po ay iyong gabayan sa pag-aaral ng iyong salita at ang iyong banal na Espiritu ay buksan ang aming kaisipan sa ganap na kaunawaan sa iyo pong mga aral. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At awit mo tayo ng isa. Ano po? Yung ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ay nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ay nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Yung pong version ko ng katapusan, na ikaw lang ang tanging Diyos ko. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. So, dadako na po tayo sa ating pong pag-aaral sa salita pong Elohim. So, ulitin ko po, ito po ay Hebrew word. So, ano po ba yung Elohim? The Hebrew word Elohim refers to the sum of powers displayed by God. Pag sinabing sum of powers displayed by God, pinagsama-samang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, meaning Elohim is a Hebrew word, indicates God, or translated in English as God. In Genesis chapter 1 verse 1, it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. So kung papalitan po natin ang Hebrew word, yung God, ganito po ang mangyayari. In the beginning, Elohim. Elohim created the heavens and the earth. So, Elohim po is translated in English as God. The Hebrew word Elohim occurs over 2,500 times in the Old Testaments, mga kapatid. Elohim or God is the infinite, all-powerful, who shows by His work that He is the creator, the sustainer, and the supreme judge of the world. Mababasa po natin ito sa Psalms chapter 7 verse 9. Praise God. Hallelujah. So, Elohim, interestingly, is a Hebrew word in the plural form. Plural form po. Translated as God in our Bibles. So, though Elohim is plural in form, it is understood in the singular sense. Just like, mga kapatid, sa ating pong example na verse, Genesis 1:1. In the beginning,
God. In the beginning, Elohim. So God is singular. Only one. So even though Elohim is in the plural form, it is understood in the singular sense, mga kapatid. May mga grupo po na nag-a-argue that this means a plurality of persons in the Godhead. Hindi po pwedeng mangyari the plurality of persons sapagkat iisa lang po ang persona ng Diyos. Ito po ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Ulitin ko po, sapagkat ang Diyos ay Espiritu at ang kanya lamang kapahayagan is in the person of our Lord Jesus Christ. Kaya hindi po pwede itong maging plurality of person. Hallelujah. However, Elohim is a title or deity or divinity placed in the plural form to express the superlative in the highest possible degree. Ano po? Yun pong Elohim, mga kapatid, is placed in the plural form to express the superlative, yung pinakamataas, in the highest possible degree. The title Elohim signifies a plurality of attributes, not plurality of persons. Sapagkat pagka nagkaroon po ng plurality in persons, magiging tatlo ang Diyos. Ano po? So, this is not plurality of persons. Ulitin ko, because the only person in the Godhead is our Lord Jesus Christ, who is the image of the invisible God. And even the Holy Spirit will, he said that He will send it in His name. The Father will send it in His name, in Jesus' name. So, the only person in the Godhead, again, idinidin ko po, is our Lord Jesus Christ. The title Elohim signifies a plurality of attributes. Plurality po of attributes. Ano po ba yung attributes? Mga katangian. Such as power, holiness, knowledge. So marami po yun. Marami. So more than one, more than two, more than three. So it's plural. Plural po yung attributes of God. Marami pong attributes ang ating dakilang Diyos o katangian. So, yun pong Elohim is referred to the many attributes of God. Hindi po sa persons in the Godhead. Hindi po pwedeng maging persons. There's only one person in the Godhead. Again, which is our Lord Jesus Christ. Kung kayo po may makakapakinig ng pagtuturo na sinasabi nila na plurality in persons, ay yun po ay kumokontra sa banal na kasulatan. Remember that Jesus Christ Household Church, our church is a Bible-based Christian church. We don't entertain human implications or human teachings. We are believing solidly in the Bible, in the words of God. Okay? The questions might be asked, why did the Jews, knowing that Elohim plus plural, cling so tenaciously to the one God belief? Alam po ng mga Hudyo na plural yun pong Elohim. Pero naniniwala pa rin sila na iisa ang Diyos. Bakit? Because polytheism or belief in more than one God is expressly forbidden in the Old Testament or in the Word of God, mga kapatid. Sabi nga po sa Deuteronomy 6:4, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." So, ulitin ko po, ang Elohim po, bagamat plural, hindi ibig sabihin ay maraming Diyos. Iisa lamang po ang Diyos. Ulitin ko, though Elohim is plural in form, it is understood in the singular sense, just like in Genesis chapter 1, verse 1. In the beginning, God or Elohim created the heavens and the earth. Elohim is applied to Jesus Christ
in the following scriptures. Zechariah 11:4, 12, and 13, it says, Elohim was sold for 30 pieces of silver. Sino po ba pinagbili sa 30 pieces of silver ni Judas? Ang Panginoong Heso Kristo. Ginamit po yung Hebrew word na Elohim patungkol sa ating Panginoong Heso Kristo. Because Elohim means God. Zechariah 14:5, Elohim is coming back as a king. Sino po ba yung babalik, mga kapatid, dito sa lupa para tayo ay kunin, para tayo dagitin? Ang Panginoong Heso Kristo. Zechariah 12:10, Elohim was pierced at Calvary. Sino po ba yung sinaksak doon sa Kalbaryo? Ito po yung Panginoong Heso Kristo. Amen. Because our Lord Jesus Christ is God. The Jews to whom the word of God came knew that Elohim was plural. Ano po? Alam nila po yung plural. But they never for a moment believed that there was more than one God. Hindi kailanman sila naniwala na mayroong maraming Diyos o mayroong sobra pa sa iisang Diyos. Na doon nga po sa John chapter 10, na nung hindi pa nila nauunawaan na ang Panginoong Kristo ay Diyos, dahil inangkin ng Panginoong Kristo na siya ay Diyos o anak ng Diyos, siya ay babatuhin sapagkat hindi sila naniniwala na si Heso Kristo ay Diyos, sapagkat ang paniniwala nila iisa lang ang Diyos at ito ay nasa sa langit. So hindi nila alam pa ng mga panahong yon na si Heso Kristo ang kapahayagan ng invisible God. Hindi nila alam na si Jesus Christ is the only image of the invisible God. Because images are forbidden in the Old Testament and in the whole Bible. The only image of God na pinayagan ng Diyos at ng banal na kasulatan na kanyang mga salita ay ang Panginoong Jesucristo as the image of the invisible God. Kaya nga po sa mga born again, bawal yung mga imahe. Ipinagbawal yung paggawa ng imahe na nasa langit, lahat ng itsura, lahat ng mga bawal daw gumawa ng image na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Bawal po. Ngunit ang banal na kasulatan sa Hebrews chapter 1 verse 1 to 3, sinasabi na in the last days, God chose to express His image in the person of our Lord Jesus Christ, who is the image of the invisible God. Kaya kung may naghahanap po ng Diyos, hindi na po na makikita yung Ama o yung Diyos na Espiritu. Ang makikita po lamang nila ay ang Panginoong Heso Kristo. So, ulitin ko po, the Jews to whom the word of God came to knew that Elohim was plural, but never for a moment believed that there was more than one God. The true significance of title Elohim is plurality of attributes and powers. Yun po. Ang Elohim po, ang ibig sabihin mga kapatid, o ang significance ng Elohim is plurality. Kasi po plural form po. Grammatically plural form po ang Elohim. Hindi po ito plural form ng God. It is plural form of attributes of God. So the title Elohim is plurality of attributes and powers. Hanggang sa susunod po, mayroon pa po tayong pag-aaral. Nasa kalahati pa lang po tayo. Pero bigyan ko po kayo ng kaunti pang may oras pa naman po tayo. Sometimes the word Elohim, continue po nga about Elohim. Sometimes the word Elohim is shortened to El. Ano po? The word Elohim is shortened to El. Ano po? Yung Elohim, minsan po sino-shorten sa El. Katulad po, mga kapatid, ng El Shaddai. Ang El Shaddai po means God Almighty. In Genesis chapter 49 verse 24, El Elyon. Ang ibig sabihin po lang El, yung EL, tapos sinamahan ng Elyon,
means God Most High. At mababasa po natin sa Deuteronomy chapter 26 verse 19. El plus R-O-I o Elroy means God who sees. Mababasa po natin ito sa Genesis chapter 16 verse 13. Again, Elohim is not plurality of the persons in the Godhead, of plurality of God. It is plurality of the attributes of God. Amen? So, hanggang sa susunod pong pag-aaral, yung pong second part naman ng pag-aaral natin sa about Elohim ay matutunghayan po natin sa next episode po, next Wednesday. God bless you all, mga kapatid. At sana po ang pag-aaral na ito ay nagkaroon ng linaw sa atin about the Hebrew word Elohim. God bless you all, and see you next Wednesday. This is your Pastor Boji Maanyo, nagsasabi na bumabad lagi tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos at tayo po magiging malakas, inspired, encouraged, and blessed. Hallelujah. Let me pray for you. Lord God, basbasan mo po ang aking mga kapatid. Kung sila po may karamdaman, sila po yung pagalingin sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name. Kung sila po may pangailangan pinansyal, pagpalain mo silang pinansyal, Panginoong Diyos. At kung may nangailangan po, Panginoong Diyos, ng kalakasan spiritual, palakasin mo silang kalakasan spiritual, at lahat po ng members, Lord God, at mga kapalood dito, bigyan mo ng kapayapaan. Salamat, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po ang kabuuan ng Jesus Christ Household Church. Till next Wednesday, to God be the glory.